Dahil daw sa baluktot na pananaw. Putang ina, kung may baluktot na pananaw, ikaw yun eh. Baluktot na baluktot, ma'am. Walang sinabi si PRRD na ganyan. Ang hilig mong maglagay ng salita sa bibig ng iba. Eh putang ina, ikaw nagsasabi niyan, hindi naman siya eh. Sa kaayusan at kapayapaan. Yan ang isa sa mga pangako niyang sana hindi na lang niya tinupad. Maraming nagsasabi, nagbibiro lang daw si tatay. Pero sa ngayon, hindi tayo nandito para magtalo pa. Kung Magtalo pa. Ang arte mo kasi, Ate Charu eh. Basahin mo na lang kasi ng matino, huwag mo na lagyan ng emosyon. Para kang babaeng abalos. Hindi naman sabihin ng maayos. Umiiyak. Nung ibig niyang sabihin, sa libo-libong beses na sinabi ni President Duterte na papatayin niya tayong mga Pilipino. Papatayin niya tayong mga Pilipino. Utang inang plataforma yan. Ako, si Rodrigo Duterte, tumatakbong presidente. Pag nanalo ako, papatayin ko kayong lahat. Kaming lahat, sir? Oo, lahat kayo. Utang ina, para matanggal ang krimen dito, ako lang ang matitira mag-isa. Ang inabuang, no? Today, we will take him at his word. Ngayong umaga, iimbestigahan natin ang madugong war on drugs. Ang ina, imbestigahan na wala ka nagawa eh. Imbestigahan sinasabi mo. Ginawa kang manika dyan eh. At ang mga batas at polisiya na nagpahintulot dito. Sabi ni Diego Latigo, kasama ba mga pulis? Oo, lahat nga. Tayo na lahat, pati surot, at papatayin niya. Oh, ang ititira lang daw niya, mga 3 Miss Universe. Malaking bagay po ang partisipasyon ni dating Pangulong Duterte bilang chief architect ng giyerang ito. Kulang ang anumang investigasyon kung hindi siya tatanungin. Tinanong mo siya, last question. Puto sabi niya, yun na yun. Last question na. Puta hindi, wag kang aalis. Dito tayo hanggang 4 o'clock. Hanggang 4 o'clock kasi aantokin ako mamaya pang madaling araw. Oh, kaya kung ako sa'yo, magstay ka dito. Putang ina, tumakas ka. Hindi ka nga nagpaalam eh. Para kayong mga magnanakaw na bigla na lang kayo umalis nila de Lima. Hindi ko alam kung saan kayo nagpunta. Three Stooges kayo eh. So para tanungin siya, nandito tayo para tanungin siya. Nung nakuha mong sagot sa mga tanong mo, nga. Ngunit, hindi ito tungkol lang sa kanya. Dahil bawat biktima ng EJK at mga naulila nila ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. In the end, the perpetrators were even rewarded. Pare-pareho ang resulta ng investigasyon. May organized kill list, summary executions, may mga aligasyon ng planted na ebidensya. O, ano nga, may kaso nga. Nagsampa ka ng kaso. Nagsampa ka na ng kaso kay Duterte. Pag nagsampa ka na ng kaso, maniniwala kami sa'yo. Tagal-tagal mo na senador. Hanggang ngayon, hearing ka ng hearing. Wala naman kayong kasong na isasampa. Pangalawang term mo na. Hanggang sa nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Mga nanlaban daw kasi yan. Diego Latigo, yung bang barangay nyo nabalot ng takot? Tangina, ang galing nito. Naging spokesperson siya ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Nabalot daw ng takot ang lahat ng barangay. Mababalot lang ng takot yung barangay kung putang ina puro sila mga adik. Ang linaw naman ng ano eh. Napakalinaw ng programa, napakalinaw ng mensaheng binibitawan ni PRD. Kapag ka-adik ka, mag-ingat ka. Ngayon, kung hindi ka adik, hindi ka kriminal, puta ina, gusto mo, ipagheli pa kita. Ang labo kasi sa isip niya, buong Pilipinas papatayin ni Digong. Kaya sinasabi niya lahat ng barangay sa buong Pilipinas nabalot ng takot. Kaya nasa isip mo lang yun. Intindi nito, hindi naman nagdadrugs to palagay ko, pero putya tamang hinala. Sabi ng ating mga pulis,
Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Ang ina niyan. Pinalalabas kasi nitong mokong na to, na pati yung sanggol na namatay. Ano yun? Nag-aral ka ng pulis? Alam mo, makinig kayo mga kababayan kong mga PNP. Nag-training kayo, nag-aral kayo ng pulis, yung iba PMA, iba PNPA. Tapos, lalabas kayo ng bahay, pupunta kayo sa bahay ng ibang tao, pag may nakita kayo sanggol, babarilin nyo. Tangina, sa pelikula lang nangyayari yun, Risa. Kung may namatay mang bata, kawawa naman. Pero, yung bata na yun was caught on a crossfire. Ibig sabihin, namatay siya nang hindi ginugusto ng probably yung mga magulang niya, and pangalawa, yung otoridad. So parang ang sinasabi mo, ang mga pulis gigising sa umaga, maghahanap ng bata, 1 taong gulang, tapos papatayin ng walang kalaban-laban. Di ba ganun yung tema nung opening statement mo, pang siraulo eh. Walang matinong taong gagawa niyan. Gimising ako ngayon, ilang kayang sanggol na 1 taon ng papatayin ko? Ay na, sigurado yan, namatay yan, tinamaan ng ligaw na bala, o kaya buntis yung nanay, natamaan sa tiyan dahil nanlaban, o kaya yung asawa, nanlaban, may dalang baril, nagpaputok, tapos gumanti yung mga pulis, natamaan sila. Hindi sila pinatay na patayin ko yan. Baby, wow. Eh di ba yun? Dapat kayong mga pulis, magsalita kayo dito, Ma'am Risa. Wala namang pulis na papatay ng 1 taong gulang ng gusto niya. Meron si unintentional, sabi nga ni Diego Latigo, unintentional, hindi namin kagustuhan lahat yan. Eh, yung bala, di mo naman makokontrol yan. Pag lumabas na yan sa baril, hindi naman di-remote yan. Hindi mo naman pwedeng utusan yung bala na, wag mong tamaan yung anak ha. Yung tatay lang. Boom! Ganon. Hindi yung ganon, Risa. Kung sa mundo ng mga baliw, nangyayari yan sa mundo nyo, sa totoong buhay, hindi. Pag pinutok mo na yan, putang ina, lahat ng dadaanan yan tatamaan. Oy, kung pwede lang, pati yung dingding na tinamaan ng bala, baka ireklamo mo pa eh. So parang ang sinasabi mo kasi is intentionally pinapatay ng mga pulis pati sanggol. Naging biktima yung sanggol or casualty yung sanggol dahil sa war on drugs. Pero hindi ibig sabihin nun na yung mga pulis nag-training, nag-uniforme, tumaas ang ranggo, nag-aral ng mga nag-schooling, SAF, ganyan, ranger, o kung ano-ano pa na SWAT. Tapos papatay ka lang ng bata, Risa? Hindi yung ganun. Walang ganun nangyayari sa totoong buhay, ma'am. Nanlaban? Paano man lalaban yung sanggol? 1 taon. Ha? Ulitin natin ha. Inaano ko lang, word for word ko lang si ma'am eh. Bilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang. Nanlaban? Putang ina. 1 taong gulang na sanggol nanlaban. Putaragis yan. Kung sino man ang pulis na gumawa niyan, iharap nyo sa akin. Tutuliin ko ng 5 beses yan. Umiiyak pa, putanan. Baka, putang ina, hindi pa nakakalakad yung 1 taon, ma'am. Paano man lalaban yun? Miski ako, magugulat ako nun. Sanggol may usi. Patayin kita! Tangina, baka napanood mo si Chucky. Si Chucky hindi totoong tao yun. Manika yun. Puta ina yung nananaksak na manika. Hindi tao yun. Tsaka hindi sanggol yun, unano yun. Tangina, tiyanak. Tiyanak na ma'am. Na ibang klase. Baka si Lil Uzi yan, yung tangang subscriber dito. Rizal Ontiveros, 1 taon ng laban. Putang ina. Sinong tangang gagawa sa report niyan? Namatay yung bata. Cause of death. Bala sa ulo. Bakit? Nanlaban. Putang ina, nanlaban yung sanggol.
Tayo na, sabi ko sa inyo, marami kaming makukuhang mga kabulastugan sa mga statement nyo. Ibang klase, no? Sanggol ng laban. Putang ina niya. Pag nalaman ng Guinness World Record yan, baka malagay na naman tayo sa magandang pwesto niyan. Baka napanood niya yung anak ni Janice. Oo nga, tsaka yung Undin. 1-year-old ng laban. Ulitin natin, ha? Ang galing, ang galing. Sige. Ito laban sa droga. Bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Nanlaban? Teka na, Diego, tapos na. Ayoko na nito. Ayoko na pag-usapan to, promise. Ang ina, mahirap na to, Diego. Ang hirap na gamutin ng sakit nito. Alam mo kung meron dapat magpa-check sa utak, ito, hindi si Inday. Ang ina, 1 taong gulang ng laban. Ay, putang ina, sige na, ituloy na natin para matapos to, Risa. Ay, naku, saan ka ba nag-aral? Tangina niyan, yung sanggol, 1-year-old, nanay ba to? Nagkaanak ba to? May anak naman siguro to. Yung 1 taon na bata, tayo na gumagapang pa lang yun. Paano nang laban yun? Napagkita ng pulis, hinabol siya? Tayo na, baka anak ni Janice nga yun, tiyanak yun. Tayo na niyan. Nagdadiaper pa, umiihi pa nga mag-isa yun, di pa na... Manlalaban na siya, hindi niya pakakaya yung sarili niya dalhin sa kubeta eh. Para tumae, tsaka umihi eh. Tsaka pagka, gutom niya, gugutom ka? Iyak lang ng iyak yun. Hindi nagsasabi yun, gutom na ako. Wala pa, di pa nagsasalita yun eh. Hahawakan mo sa bumbunan yun. Ay, putang ina, malalim na yung bumbunan. Gutom na to. Putay na, hindi pa nga yan marunong magtimpla ng sarili niyang gatas eh. Tapos putay na yan. Gusto mo ng laban na 1 taon. Sige na, diretso na natin to. Yung 32 na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017, lahat ba yun nanlaban? Talaga? Nalaban yun. Putang ina, 1 taon nga nanlaban eh. Nanlaban nga, Risa, yung 1 taon eh. Yung pa kayang hindi 1 taon. Tayo na niyan, baka yung 5 taon kaya na niyan sakupin ng Pilipinas. Yung 26 kataong patay sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman. Nanlaban. Putang ina, baka naman sa morgue ka tumatambay ha. Risa ha, kasi pag nagpunta ka sa morgue, tayo na sunod-sunod ang patay talaga dun. O kaya baka naman doon ka sa may ospital na ka-standby, hindi lang 20 na mamatay doon araw-araw. Madami pa, putang ina, baka naman pati yung binangungot, sinisisi mo na kay Duterte ha. Oy, Esmeralda Basay. Mabuhay ka. Salamat sa iyong paglaban sa kadiliman. Mabuti ka pa. Nilalabanan mo yung mga kadiliman. Itong mga to, tawa na ng tawa to. Wala na mga ginawa sa buhay itong mga to. Sige. Baka naman naka-standby ka sa sementeryo. Madami talagang patay dun. Hindi lang 27 araw-araw. Para sa maraming biktima, hindi madali ang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Kaya sa kasagsagan ng war on drugs noong 2017, Puta, nag-drugs na? 1 taon pa lang. Sa bagay, kaya na nga manlaban eh. Antakin mo, war on drugs, 1 taong gulang nanlaban. Sa Pilipinas, 1 taong gulang nanlaban sa mga pulis. May tama pa yung 3. May tama ka. hinawakan ng aking opisina ang kaso ni Kian de los Santos. At kinupkup namin ang mga testigo sa kanyang... Kinupkup nyo? Hindi nyo kinupkup. May kaso ka nga eh. Pinagkukuha nyo yung mga bata eh. Di umano. Di ba may kaso ka ng witness tampering? At saka si Bikoy, di ba tropa mo yun? Di ba si Bikoy, tropa mo yun, nilaglag ka ni Bikoy? Namimiki ka daw ng, ng testigo, sabi ni Bikoy. O di ba, tas may kaso ka nga rin dahil hindi naman pumayag yung mga magulang.
Nagamitin mo yung mga anak nilang testigo. Oo, bigla nyo nilang walang consent ng mga magulang, pinagkukuha nyo yata. Ewan ko, hindi ko na matandaan yung ano na yun. Oo, pero di ba? Tama ba? Hindi ko alam. Ang pagpatay, kasama ang mga menor de edad. Nawa, sa pamamagitan ng hearing na ito, masimula ng pagkamit ng hustisya at paghihilom. Oo, ang nagkamit ng hustisya kami. For the first time, tuwan-tuwa kami. Dahil na-expose ka, hindi ka naman pala talaga magaling. Magaling ka lang magdrama, pero pag matalino yung kaharap mo, putang ina, magaling ka lang mambastos, pero pag ikaw yung nababastos, nagre-reklamo ka. Para sa kanila at sa iba pang biktima. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent Oh, hindi Risa, inggitera ka. Gustong-gusto nga yan ng mga taga-ibang bansa eh. O, mga OFW rito. Diba? Tuwan-tuwa yung mga tao dyan sa kung saan kayong bansa nandoon. Bilib na bilib sila kay Duterte. Diba? Saan ka makakita ng isang kandidato na nangako na magiging madugo? Mamamatay kayong lahat ng mga kriminal sa Pilipinas. Saan ka makakita ng ang pangako niya is patayin lahat, patabain lahat ng mga isda sa tubig, sa may Manila Bay at patayin lahat ng kriminal. Puta, pero nanalo pa din. At nung nanalo tayo, eto, gigil na gigil ang mga loko. Di ko alam kung dahil ba sa ano nila. Hindi naman champion ng human rights to. Paano mo sasabing champion ng human rights to? Putang ina, yung kay OJC nga, ni wala siyang isa man lang statement tungkol doon. Ang importante lang sa kanya, humarap si Pastor Kibuloy sa kanyang komite. Nung humarap naman, wala naman siya nagawa. Yung mga pang-aabuso sa kay OJC, kung talagang champion to ng human rights, alam niya na yung ginawa ng mga pulis doon, mali. Pero nagsalita ba siya tungkol doon? Peke ito. Anti-Duterte to. Anti-Duterte legit. Oo. Pero hindi to champion ng human rights at ng kapakanan ng mga kababaihan at kabataan. Ginagamit lang niya yan sa kanyang politika. Di umano. people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki Oy, alam mo ba sa Syria? Alam mo ba sa Syria yung mga at saka dyan sa may Palestine, sa Israel, alam mo ba yung gera dyan? War din yun. Yung gera dyan, alam mo ba na ilang mga daan, ilang libo ng mga sanggol ang namatay dyan? Oo, unahin mo kayang kondinahin yun. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang